punta na tayo sa ating ikalimang tatalakayin. No? And then, syempre, itry natin yung test natin ha. Hindi after nito kasi may isa pa tayong topic. Yung ating main topic nandun pa sa dulo. So, eto, breaking news na naman. Sabi rito parang kay CJ Corona, House Prosecution to reveal assets. Sara Duterte failed to declare in SALINs. Meron pa. Meron pa mga i-reveal. No? Meron pa mga ipapakita. Pagdating na mismo ng impeachment. So, parang kay CJ Corona, may lalabas pang mga ari-arian. Ha? Kagaya ng ari ni Robin Padilla lumabas dun sa live stream ni Mariel. Puta, puro titi ni Robin yung mga tangin. Sorry ha. Oh. Kung may hindi na ideklara, ano pa ang hindi alam ng publiko? Yan ang maganda, di ba? Oh, hindi ang pangunahing issue kung ilan ang mga ari-arian. The more important question is bakit ikinukumpara ito ngayon sa corona case at bakit may claims na mas marami pang assets ang ilalabas. Ayan na, today's discussion is about SALN disclosure, yung credibility at kung bakit naging sentro ng impeachment battle ang usapan ng declared assets. Ito, mga binador natin ha, the House prosecution's claim na may additional property na hindi umano na deklara sa SALN si Vice President Sara Duterte at balak nila itong iharap bilang bahagi ng kanilang case. Kasabay nito, they compare the situation to the impeachment case of Chief Justice Renato Corona. At first glance, parang paperwork issue lang to eh. Hindi. Paperwork issue lang yan. Parang gano'n. Pero but hold on mga friends. Bakit tuwing may usapin tungkol sa SALN, agad na bumabalik sa isip na maraming Pilipino yung pangalan ni Corona? Dahil sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas, ang SALN ay hindi simpleng dokumento lang. Hindi po. Itong isa tong transparency document na ginagamit para masukat kumpleto at tama ang deklarasyon ng isang opisyal. It's like an inventory report of a large business. Kapag may item na wala sa listahan, hindi agad ibig sabihin na may kasalanan. Pero siguradong magtatanong ang auditor kung bakit wala iyon sa report. And that's where the discussion starts becoming serious. Mga kaibigan, mahalagang tandaan na allegation pa lamang ang mga ito at bahagi ng argumento ng prosecution. But there is one reason kung bakit malakas ang epekto ng corona comparison. Dahil ang corona case ay isa sa pinakamalaking impeachment cases kung saan naging sentro rin ng usapin ang asset disclosure at SALN compliance. It does not automatically mean pareho ang magiging outcome. Pero malinaw na ginagamit ang comparison para ipakita kung gaano kabigat ang issue sa public perception. Parang boxing promoter, na binabanggit si Manny Pacquiao bago magsimula ang laban. Hindi ibig sabihin na pareho mangyayari. Pero agad nitong pinapatas yung expectation ng audience. Kasi binanggit si Manny Pacquiao sa particular na laban na wala naman doon si Manny Pacquiao. Diba? And that's where the narrative becomes important. Mga friends, the biggest question right now is not kung ilan yung properties. The more important question is kung may sapat bang evidence para suportahan ang mga allegation na to. Kasi tayo din 'di ba? Lagi na sinasabi ko, as much as possible, wag tayo mag-double standard. Or wag tayo mag-double standard. Ang hirap kasi iwasan So kung nagtatanong tayo ng ebidensya, pag nagsasalita yung mga kalaban natin or yung mga kakontra ng ating opinion, ganun din. Pag yung mga kasamahan natin, naglabas sila ng kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Kagaya niyan. Kaya hingan din natin sila ng resibo.
And this is where the real issue emerge. Kapag credibility at public trust ang pinag-uusapan, every document, yung declaration and details, they all become important, di ba? Kung may mga additional assets ngang ilalabas, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kabuang impeachment narrative? Pero even before that, no, doon sa prosecution team, ang aga kasi mag-declare. So sana, wala ba tayong ano yan, parang blind item din, ganon. Pero ano yung magiging epekto sa kabuang impeachment? At kung wala naman, ano ang magiging epekto nito sa credibility ng akusasyon? 'Di ba? Both are maapektuhan. Kaya ako, no, excited na ako sa impeachment na hayop na yan eh. Sana matapos na, ilang taon na ako sumisigaw ng impeachment, impeach Sara, putya. Nag-rally na tayo ng dati. Ano ba yung rally natin? Resign Sara, 'di ba? Ma'am Liberty Arcega. Tapos later on, through the help of yung impeach Sara. Hindi, resign Sara, and then nagkaroon tayo ng impeach Sara movement. Na kung saan nakipagkaisa tayo sa mga dilawan, pinklawan, no? The likes of Attorney Enzo Recto. Yan, nakipag-rally tayo together with them. And yun nga, masyado na matagal itong nangyayaring to. Kaya imbis yung kung sa mga ganyang bagay ako na-excite, hindi na eh. Hindi na rin, no. Abangan na lang din natin kasi doon sa Senate, tingnan natin kung sa putya, hindi ko alam kung lalabas ba si Sara o hindi. Pero I'm not losing hope ah. I'm just saying I just wanted to push through yung pre-trial nila ngayong June na parating. So sana magkatuluyan na, sana magkatapusan na mga walang yung mga yan. 'Di ba? Parang isang investigador, no? Yung nagsasabing may paparating na siyang ebidensya. Hindi, huwag ka mag-alala, may ebidensya na. Habang hindi pa ito lumalabas, lahat naghihintay eh. Pero kapag nilabas na, doon magsisimulang magbago yung takbo ng usapan. So, ako ang gagawin ko rin, maghintay. No? Hindi, ayoko din magpadala kahit even sa prosecution natin mamaya. Siyempre, madali lang din palang i-debunk yan ng team ni Sara. Doon ako sa mga napatunayan, inilabas, tapos hindi masagot nila Sara. Yung mga karagdagan, siguro bonus na lang din yan. And plus, one of the strongest I think dun sa is yung pagbabantay. Doon ako din nakatingin tsaka nakafocus. Siyempre, priority din yung mga nadispalko na dapat ibalik. And yun, no? So, okay na tayo dyan. No? Punta na tayo sa ating panghuling tatalakayin. No? Tapos, after ng tatalakayan, try natin yung test natin. Ha? Siguro mga 15 questions lang naman yun. I-try natin. 20 yun kaya lang i-control na lang natin into 15. I-regulate natin. So guys ito sa dulo ng lahat kasi ng to, no, yung impeachment, hindi ang dami ng aligasyon yung magpapasya sa magiging tingin ng publiko eh. Ang magpapasya ay kung alin sa mga aligasyon ang may ebidensya at kung alin yung kayang panindigan sa ilalim ng masusing pagsusuri. Pag in-scrutinize na tapos titindig, doon yun yung no? Dahil sa mga usaping SALN declaration, yung SALN, tapos declaration ng yaman, no? Ang tunay na laban ay hindi sa dami ng salita, kundi sa lakas ng dokumentong maihaharap